Ito ang latest update sa kaso ni Vong Navarro. Breaking news! Guilty beyond reasonable doubt ang hatol ng Taguig RTC kina Cedric Lee, Denise Cornejo at dalawang iba pa sa kasong serious illegal detention sa Showtime host na si Vong Navarro. Sinintensyahan sila ng reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong. Ngayong Huwebes, May 2, 2024, binasa sa korte ang hatol kina Cedric at Denise, pati na rin sa mga kasamahan nilang sina Zimmer Ras at Ferdinand Guerrero. Inutos din ng korte ang pag-aresto sa mga akusado para sa parusang pagkakakulong. 10 taon na ang nakakaraan mula nang maganap ang insidenteng pambubugbog, paggapos, pananakot at pagditina kay Vong Navarro sa condo unit ni Denise Cornejo sa Taguig City noong gabi ng January 22, 2014. Kinumpirma ng legal counsel ni Vong na si Attorney Alma Malonga ang court order laban sa grupo ni Cedric at Denise. Today was the date set for the promulgation of judgment. So nagkaroon ng promulgation and the judge actually, the decision is consists of ng mga 94 pages. The positive portion says na convicted sila beyond unreasonable doubt. Ayon sa legal counsel ni Navarro na si Attorney Alma Malonga, aarestuhin na rin anya ang 4 na akusado kasunod ng desisyon ng Taguig Court. Ang mangyayari dito, dahil the court does not entertain any doubts about the guilt of the accused, sila ay ipapakumit immediately. Yung kanilang bail hindi na pwedeng magsisilbing obstacle doon sa pagpapakulong sa kanila. Although they tried. Dagdag pa niya. Ayon pa kay Attorney Malonga, masaya ang actor sa naging hatol sa kaso. Vong was really happy. Of course, very happy na after 10 years, dumating tayo rito. Ani Attorney Alma Malonga. Sinabi rin ng abogado na no-show sa korte sina Cedric at Ferdinand nang ihayag para sa promulgated of judgment sa mga akusado nitong umaga ng Huwebes. Noong July 2018, nahatulan ding guilty sina Cedric at Denise para sa kasong grave coercion kay Vong. Matatandaang hindi napabilib ng paliwanag ng kampo ng model na si Denise Cornejo ang korte matapos siyang tanungin ng ilang mga bagay tungkol sa nangyari noong Enero 2014 sa pagitan nila ng akusadong si Vong Navarro. Sa nasabing desisyon ng Taguig Regional Trial Court Branch 69, nakita nila na mayroong 3 version ng istorya si Denise Cornejo kung paano nangyari ang di umano'y panghahali sa kanya ng komedyante. Ayon sa una at ikalawang affidavit ni Denise Cornejo, ay walang nakalagay na mayroong nangyaring panghahalay noong Enero 17, 2014. Ngunit ayon sa ikatlong affidavit na ipinasa ng model ay hinali na di umano siya ng actor sa nasabing petsa. Paliwanag naman ni Denise Cornejo ay natakot lamang siya noon na isumbong si Vong Navarro nung una di umano siyang hinali nito dahil sa koneksyon ng komedyante sa media at sa mga politiko. Kinwestiyon din ng korte ang mga mensahe na ipinadala ni Denise Cornejo kay Vong Navarro matapos ang Enero 17. Kasama na dito ang pagtawag ng model sa komedyante na bad boy at sweetie. Hindi rin nakawala sa korte ang isa sa mga nakunan sa CCTV footage kung saan makikita na nakangiti at tila kinikilig ang model matapos ang di umano'y panghahalay sa kanya. What's wrong with that? Sagot ni Denise Cornejo habang nasa witness stand. Dahil dito ay nagduda ang korte kung bakit iba ang emosyon na ipinakita ni Denise Cornejo sa ibang mga biktima ng pangahalay na dapat ay malungkot at nagpapakita ng takot. The foregoing statements of the complainant are, to the mind of this court, inconsistent with her claim of trauma and outside the reasonable expectations for someone who just underwent a painful ordeal, sabi sa desisyon. Hindi rin umano sigurado si Denise Cornejo kung sinubukan nga ba siyang gamitan ng gamot ni Vong Navarro upang makatulog siya. Sa ngayon ay wala pang tugon ang kampo ni Denise Cornejo tungkol sa naging desisyon ng korte. Pero po, bago pong lahat, gusto ko munang itong pagkakataon na to para po magpasalamat. Of course, maraming salamat, Lord.
dahil lagi ka nakagabay sa akin. Sa rami ng pinagdaanan ko sa buhay, nandiyan ka. Ikaw naging sentro ko. At napakatotoo mo. Kaya maraming salamat. And of course, maraming salamat po sa RTC Taguig Branch 153, kay Judge Ben at sa lahat po ng staff ng court sa ibinigay niyo pong justice sa akin na matagal ko na pong pinagdadasal. Salamat po ng marami. And of course, marami pong salamat sa aking legal team, kina Attorney Alma Malyonga, Attorney Bon, Attorney Chris, Attorney Jock, Attorney Hazel, Attorney Olive, Attorney Mariel, and Attorney Justin sa hindi niyo po pagbitaw at pagsama sa akin hanggang sa huli. At maraming salamat po sa ABS-CBN, Sir Carlo, Tita Cory, Sir Mark, Sir Gabby, Ma'am Charo, FMG, Direk Loren. Dahil since day one, nandiyan po kayo. Lagi po kayong nakasuporta sa akin at naniniwala kayo sa akin. At maraming salamat po kay Direk Chito, Street Boys, sa mga kaibigan ko, sa mga Quiz Wednesday Club dahil palagi kayo nasa tabi ko. Hindi niyo po ako iniiwan at pinapabayaan. And of course, sa mga naniniwala sa akin, sa aking mga fans, na kung ano yung mga narinig niyong hindi maganda sa akin, patuloy kayo nandyan, sumusuporta at naniniwala. And of course, maraming salamat po din po, Sir Louie. Maraming salamat po sa nandyan, kay Ate Lani, sa staff ng Showtime family. Maraming salamat kasi hinahabaan niyo yung pasensya niyo. Kasi minsan lutang ako. Roller coaster pinagdaanan ko. Ang hirap explain pero minsan sabaw ako dito Pero nandiyan kayo. Kahit yung mga bitaw ko, mga hirit ko sablay, papuntang norte, papuntang south. Hindi ko alam pero nandiyan kayo to support me. Dahil alam kong mahal na mahal niyo ako. We love you, Grace. We love you. Salamat. And of course, sa family ko, kay Ice Bruno at sa dalawa kong nanay, kapatid ko, pamangkin ko. Salamat dahil naging matatag kayo kasama ko. Salamat sa pagmamahal niyo. And of course, kay Tanya, nako, marami akong pagkukulang sa'yo, pero hindi mo ko iniwan. Marami akong kasalanan, pero nandiyan ka pa rin. Ayaw mong bumawi ako sa'yo. Sa abot ng aking mga kaya. Hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Mahal na mahal kita. Salamat. We love you, Love you, Quiz Boy. We love you, boy. We love you, Quiz. Oh, praise God. Thank you, Lord. Since day one. We love you, Quiz. Mabuhay ka, Quiz Bong! Thank you, guys. Yeah. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.